Hello guys, nag-crave ako sa puto kaya tara, gawin na natin. Ang ating mga ingredients ay 1 and 1/4 cup of cake flour, 1 cup of fresh milk, 1/4 cup of white sugar, 1 tablespoon of baking powder, 1 tablespoon of melted butter, and the cheese for the toppings. At may nakalimutan ako, walang asin. Dapat may asin yan guys, kahit mga pinch of salt lang. Sa flour naman, kahit all-purpose flour, pwede nyong gamitin. Tapos sa milk naman, since yun lang kasi yung available sa amin, pwede din kayong gumamit ng 1/2 cup of water, tsaka 1/2 cup of evaporated milk. Para 1 cup siya in total. Ayan, haluin lang natin ang dried ingredients. Hindi nyo kailangan ng stand mixer or hand mixer. Ilagay natin ang ating milk. Ayan guys, kapag naghahalo kayo guys, gagawa kayo ng muffin, ayan mga puto guys, dapat mabilisan yung paghalo nyo and don't overmix. Bawal na bawal siyang ma-overmix kasi titigas ang ating puto guys. Kaya dapat mabilisan ang ating paggawa. Kaya hindi din siya kailangan i-hand mixer or yung stand mixer para hindi siya ma-overmix. Kapag i-add na din pala natin ang ating butter. Tapos guys, kapag wala na kayo nakikita yung mga puti-puti na yung mga flour, buo-buong flour, itigil nyo na ang pag-mix. Char! Ang arte-arte. Ayan. Bilisan lang natin ang bonggang-bongga. Pero dapat halong-halo siya guys kasi pangit din yung may buo-buo pa na flour. Ayan. Siguro naka 9 ako dyan guys na puto. Sa nagawa ko na yan, 1 and 1/4 cup lang yan na cake flour. Nagpainit din ako ng tawag dyan, tubig na sa steamer. Tapos guys, yung cheese, hindi ko siya agad-agad nilalagay. Kasi dati gumagawa ako, hinahalo ko na agad, nilalagay ko na agad yung cheese sa top. Tapos, after maluto, nalubog yung cheese. Kaya sabi ko ngayon, baguhin ko kaya. Ilagay ko kaya yung cheese mga kapag medyo luto-luto na siya. Yung siguro naka 5 minutes na siya. Kasi lulutuin mo lang yan guys ng 12 minutes. 12 minutes lang. Tapos, yun nga yung gagawin ko. Tignan nyo kung paano ako nag-fail. Wow, nag-fail yan. Ewan ko ba? Sa susunod naman, ilalagay ko na yung cheese. Trial and error lang tayo guys. Ayan, halagay na natin yan sa pura mold. Ang arte. Ayan, bilis-bilisan mo girl. Tapos guys, ilalagay ko na yan sa ating steamer. Yung steamer ko, mamaya-maya meron na yan towel kasi para hindi mag-moist or hindi, yung water ba hindi bumagsak sa puto natin. Tapos tignan nyo guys, ayan, lalagay ko na yung cheese. Paluto na yung puto, tsaka ko nilagay yung cheese. At ito ang aking reaksyon nung nakita ko na siya. Hanap na cheese yan. At ayun na nga ang ating puto na failed, char. Hindi naman siya super failed kasi super yummers pa din siya guys. Yung toppings lang talaga, medyo pumalpak tayo doon. Next time ihahalo ko na. Pero guys, tignan nyo kung gaano siya ka-soft. Grabe, sobrang lambot niya guys. At masarap talaga siya. Kulang na lang dinuguan. Super duper fluffy. Ayan. Kaya, gagawan na lang natin ng paraan yung ating toppings. Tatanggalin natin yung cheese. And, tadan! Magiging shredded cheese siya. Lagay na lang ulit natin yung mga cheese sa ibabaw. Ayun lang, tatry ulit tayo next time hanggat ma-perfect natin. Bye!